Mga bagay na kailangan mong gawin upang maging malala ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Gusto natin mga kamamay na magkaroon ng takot sa puso, sa damdamin ng isang lalaki upang mawala kayo sa kanya. Kasi kapag ka nangyari yon, lagi kanyang iisipin, lagi kanyang aalagaan, lagi kanyang mamahalin, at lagi kanyang iingatan. Ang laki at ang dami ng magagandang benepisyo kapag ka ang isang lalaki ay takot kang mawala sa kanyang buhay. At ngayon, sa video ito, mga kamama, yan ang aking ipaliliwanag sa inyo. Yan ang aking i-refresh sa inyo. At gusto kong i-share sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang mangyari yan. Kaya mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin. Simulan na natin ang ating topic na ito. Pero bago natin simulan na, huwag kalimutan lagi na mag-subscribe at mag-like sa video ito. Kung magko-comment ka dito after the video, mas maganda at pasasalamatan kita. So kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa inyo mga kamamay. Simulan na po natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mas lumala ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? So number 1, i-value ang sarili at palaging iangat at mag-self-improve. Tandaan niyo mga kamamaya, kung gusto nyo na irespeto kayo, mahalin kayo, igalang kayo, maging mataas ang tingin sa inyo ng isang lalaki, kailangan iangat nyo po ang value ninyo. Mag-ayos kayo ng inyong sarili. Sigurado ako mga kamamay, kapag nakuha nyo yon, nagawa nyo yon, matatakot po na mawala ang isang lalaki sa buhay niya, kayo. Okay? Bakit? Syempre, nakakilala siya o nagkaroon siya ng isang babae na nag-aayos, na isang babaeng high value. Kasi kalimitan ngayon, ang mga babae basta na eh. Ang mga babae ngayon, hindi na masyadong nag-aayos eh. Ang mga babae ngayon, yung ugali, mga toxic na eh. Bakit? Ang dami ko nakikita ang mga bibig. Hindi makain ng kuting yung mga sinasabi eh. Nagmumura. Diba? Pag nagagalit, naiinis, ang lalakas ng boses. Hindi mga high value yung ganung mga babae, mga kamamay. I-value nyo po ang sarili ninyo. Kailangan kayo yung mga babae na talagang huwaran. Kayo yung mga babae talagang kagaya ng mga babaeng sila unang panahon. Mahihinhin. Merong paninindigan sa kanilang sarili. May self-confidence. Yung kayang tumayo, kayang tumindig. Hindi yung hihiya-hiya. Tandaan nyo mga kamamaya, kung nag-ayos kayo at meron kayong kumpiyansa sa inyong sarili, ang maraming kalalakihan, hindi lang yung isang lalaking tinitingnan mo, ay talagang matatakot na mawala ka sa kanya sapagkat high value ka eh. Sino ba namang lalaki? Sino ba namang tao ang gugustuhin na mawala yung isang high value babae o isang high value tao sa kanyang sarili? Para lang yung bagay eh. For example, yung isang bagay na to, yung cellphone mahalaga sa iyo, di ba? Sa tingin mo, kaya mo ba na mawala sa sarili mo, sa buhay mo, o sa iyo ang cellphone mo, kung ito ay hindi high value, kung ito ay hindi lang basta-basta. Di ba? Malulungkot ka, maboboring ka. Okay? Ikaw ay parang mananawa ka sa buhay mo kapag walang cellphone. Di ba? Totoo yan mga kamamay. Ganyan din po ang isang babae. Kaya ipakita nyo sa isang lalaki na high value kayo, na nag-aayos kayo, na sexy kayo, na mataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo, para ang isang lalaki ay matakot na mawala ka sapagkat malaki ang kawalan niya kapag nawala ka sa buhay niya. Di ba? So, bilang isang babae, gawin niyo po yun. Magayos ng inyong sarili, iangat ang pagiging high value niyong babae pagdating sa isang lalaki. Sigurado ako, matatakot siyang mawala ka sa buhay niya. So, number 2, matutong lumayo kapag sinasaktan ka na at sumusobra na siya. Yes, mga kamamay, ang hirap sa mga babae ngayon. Dahil daw sa sobrang pagmamahal nila, sobrang mahal nila yung isang lalaki, kahit sinasaktan sila, kahit pinagbubuhatan ng kamay, kahit inaabuso na sila, kaya pa daw nilang tiisin. Mga kamamay, naisip nyo ba? Ang pag-ibig po ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis. Yan po ay tungkol din sa pagiging masaya. Di ba? Ang isang lalaking nagmamahal, hindi kanya hahayaan na masaktan. O saktan ka man niya, pero sa katotohanan. Hindi para doon sa mga maling bagay na ginagawa niya sa iyo. Kung ang isang lalaki sumosobra na at halos lahat ng ginagawa at sinasabi mo pagdating sa kanya ay hindi na tama at lagi na lang mali, yun na yung pagkakataon mga kamamay
na lumayo kayo kung kinakailangan. Okay, wag na kayong masyadong mapagmatiis. Ilang taon na kayong nagtitiis. Sarili nyo ba nakita nyo kung kailan huling sumaya? Kung kailan huling tumawa? Di ba? Mga kamamay, mag-no contact rule kayo, lumayo kayo, maglaylo kayo sa isang lalaki kung kinakailangan. Para lang maisip niya, para lang makita niya ang halaga at value mo. Sapagkat ganun po sa larangan ng pag-ibig, hanggat hindi ka nawawala, hindi niya makikita ang value mo. Hanggat nandiyan ka nagpapakatanga sa kanya, aalilain at aabusuhin ka lang yan. Totoo yun mga kamamay. Alam niyo yan at alam ng napakaraming mga babae yan. Yung mga babae hindi pa nakakapanood ng videos ko at hindi pa nag-a-apply nito sa kanilang buhay pag-ibig, hanggang ngayon sinisigurado ko sa inyo, hindi pa kayo nagiging masaya. Ang tatandaan nyo na, 40 na kayo, 45 na kayo, yung iba dyan senior na pero hanggang ngayon nagtitiis pa rin. Hanggang kailan kayo magtitiis kapag wala na kayo dito sa mundong ibabaw? Diba? Hindi nyo na nakita. Hindi nyo na nakita ang saya, ang ngiti sa mundong ito. Tandaan nyo mga kamamaya, kapag ka dumadalas na ang sakit, kapag ka madalas na ang hapdi at kirot, kesa sa saya, kesa sa pagngiti, baka maling tao ang pinakikisamahan nyo ngayon. Kaya mga kamamaya, lumayo, umagwat, maglaylo, mag-no contact rule kung sinasaktan ka na at sobra na talaga. Alright? So next, turuan mo ng leksyon upang matuto kung palaging sumusobra. Ito mga kamamaya, kung ang isang lalaki ay masyado na lang mataas ang pride kahit maling-mali na ang ginagawa niya, learn how to take one step backward. Mga kamamay, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, lumayo muna kayo, mag-no contact rule kung kinakailangan. Sapagkat dyan makikita ng isang lalaki ang halaga mo kapag ka nawala ka. Okay? Turuan niyo siya ng leksyon. Hanggat hindi siya nagsisisi, hanggat hindi siya nagiging mabuti sa iyo, hanggat hindi siya nagiging kagaya ng dati, pagdating sa iyo, huwag mo siyang papansinin, huwag mo siyang i-entertain, hayaan mong mas ma-realize niya ang halaga mo kapag kawala ka sa buhay niya. Kamamay, mahal na mahal ko nga eh. Nag-no contact rule na ako at kahit masakit pinilit ko at ngayon naghahabol na siya. At ngayon nagme-message na siya. Sabi niya sa akin kagabi, babe, sorry na. Hindi ko na uulitin. Alam ko, nasaktan din kita nung huli tayong mag-usap nung nakaraang buwan. Bumalik ka na. Wala na akong panggastos. Mga kamamay, kapag kaganyan, ako nagsasabi sa inyo, peperahan ka lang at may kailangan lang yan sa iyo. Hindi totoong nagsisiyaan. Kaya ang sabi ko sa inyo, turuan nyo ng leksyon hanggat hindi nagsisisi ang isang lalaki, hindi yan matututo. Kayo rin, baka bahala kayo. Kapag ka masyado kayong marupok, nahaplos lang kayo dito ng konti, nahingahan lang kayo dito, okay, balik na agad. Okay, hindi, okay lang. Ako naman nagtatampo lang. Baka gano'n kayo kabilis. Okay, nagpus-agpus lang kayo dito. Nahalikan lang kayo ng isa dito. Muli na kayong bumigay. Mga kamamay, huwag kayong marupok. Okay? Buhay pag-ibig nyo yan. Hindi yung karupukan ng inyong mga sarili. Sapagkat ang karupukan ay sandali lang yan. Pero ang trato sa inyo ng isang lalaki, panghabang buhay yan. Kaya kung ako sa inyo, turuan nyo ng leksyon kung kinakailangan. At kung papaano, alam kong alam nyo yan. So next, gawin mong balansihin ang mga bagay-bagay sa sarili mo. Yes, mga kamamay, pag sinabing balansihin, timbangin mo lahat ng nangangailangan ng oras mo. Hindi kesyo nag-asawa ka, hindi kesyo nag-boyfriend ka, nakalimutan mo na ang pamilya mo, nakalimutan mo na mga kaibigan mo. Mga kamamay, hindi lang po ang inyong mga boyfriend, hindi lang po ang inyong mga asawa, ang mundo at buhay ninyo. Okay, kailangan nyo rin po mga kamamay na hatiin ang inyong oras, balansihin ang inyong schedule para sa iba't ibang taong mahalaga sa inyong sarili. Bakit po mahalaga ito? Mahalaga yan mga kamamay sapagkat kapag dumating ang time at pagkakataon na nagkatampuan at nag-away kayo ng partner mo, sila ang tatakbuhan mo. Sila ang pupuntahan mo. Kamamay, paano kung sila ang pupuntahan ko? Sabi ko nga, gaya nga ng tip natin, balansihin ang bawat oras sa mga mahal nyo sa buhay. Kasi nga, kapag nasanay kayo, nasa iisang tao kayo naging masaya, pag nag-away kayo,
pagsisisihan nyo yun. Kasi, maghapon kayong iiyak, maghapon kayong malulungkot. Baka nga hindi lang maghapon baka isang buwan na nagmumukmuk ka pa. Pero kung hinati mo ang oras mo sa mga mahal mo sa buhay, kapag ka nag-away kayo, hindi lang sa kanya nakadepende ang saya mo. O pwede kang pumunta sa mga magulang mo. Sila yung dahilan kung bakit ka muling ngingiti. Sila yung dahilan kung bakit ka muling lalakas. Ang mga kaibigan mo, ganun din po mga kamamay. Para ang isang lalaki matakot na mawala ka, kailangan mong masanay, kailangan mong ibalik ang pagbabalanse ng oras mo sa iba't ibang mga mahal mo sa buhay. Pag nakita ng isang lalaki na, teka lang, nagkatampuhan lang kami kagabi, bakit nag-a-unwind na to? Bakit nagsasaya na? Ang saya niya parang hindi siya apektado sa aming away kagabi. Di ba? Kapag gano'n, matatakot ang isang lalaki. Okay? Baka mamaya, may nanliligaw na dito Baka mamaya, meron na pumoporma dito Tapos nag-aayos ka pa? Tapos nagse-self-improve ka pa? Sigurado ako, matatakot ng malala ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya kapag gano'n. Kaya napakahalaga mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, na balansehin nyo ang oras ninyo at wag lang lagi sa iisang tao at sa iisang lalaki. Okay? So next, matutong pakinggan at makinig sa iyong partner. So last tip na po ito mga kamamay. Kailangan nyo rin pong makinig o pakinggan nyo ang inyong mga partner. Upang sa ganun, matakot po siya na mawala ka sa buhay niya. Sapagkat mga kamamay, kapag ikaw po ay isang partner na talagang ready or listener, sigurado ako, pahalagahan ka ng isang lalaki. Sapagkat hindi ikaw yung partner na kapag nag-share siya, sisisihin mo pa siya. Okay? Kasi yung iba dyan, pag nag-share ka ng nararamdaman, sa halip na pakinggan nila, sa halip na hayaan lang niya na magsalita, may labas yung stress, yung sakit, yung problema. Yung iba, hindi pa natatapos. Ang gagawin nila, sasagutin ka agad nila. Which is, pinapalabas pa nila na hindi tama yung kanyang ginawa, sinisisi pa nila yung nag-share, mali po yun. Learn how to listen. Pakinggan nyo po, kapag mga partner ninyo nag-share ng nararamdaman, ng sakit ng nararamdaman, learn how to listen at hayaan nyo pong patapusin nyo siya ng sinasabi. Kasi ang pangit pong tingnan, kapag hindi pa siya tapos ng sinasabi at hindi pa siya tapos ng pagsasalita, sumasagot na kagad kayo. Parang disrespectful po yun pagdating sa kanya. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na matakot na mawala ka, okay, sa buhay ng isang lalaki, make sure ikaw ay good listener pagdating sa kanya. Pero kung ikaw yung babae na, okay, pasok dito, labas dito, hindi mo man lamang pinakinggan yung kanyang mga sinasabi, o kaya naman, nilalayasan mo siya kapag nag-share siya, so baka humanap yan ng iba. Humanap siya ng ibang tao na pag-share ng kanyang nararamdaman. At ang masama, kapag babae ang napili niya, makapag-isihan mo yan sa bandang huli. Kaya mga kamamay learn how to be a good listener pagdating sa inyong partner, sa inyong mga jowa, sa inyong mga boyfriend. Makakatulong po yan upang pahalagahan, upang matakot siya na mawala ka sa buhay niya. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang ilang mga tips na kailangan niyong gawin upang matakot ng malala ang isang lalaki na mawala ka sa kanilang buhay. So paano mga kamamay, mahal na mahal ko po kayo. For more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button at i-like ang video ito. Mag-comment ka din para mas ma-appreciate kita. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!